Salamat sa Panginoon. Papalain niya tayo. Tama yun. Salamat sa pagpunta ninyo. Salamat sa Panginoon. Sige, pagpalain kayo ng Panginoon. Oo nga. Mga kasama, tapos na tayong mag-aaral ng Biblia. Meron pa bang gustong magtanong? Sige lang. Wala. Salamat sa Panginoon. Brother Fan, matagal na akong binabagabag nito. Ano yun? Sabihin mo sa amin. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Madalas tayong magkasala at inaamin natin ito. Hindi yan paggawa ng kalooban ng Ama sa langit. Sabihin nyo, makakapasok ba tayo sa kaharian ng langit? Oo nga, paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Yan din ang iniisip ko. Madalas tayong magkasala at inaamin natin. Paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Brother Wu, di pa sapat ang alam natin sa pagliligtas ng Panginoong Hesus. Sabi sa aklat ng Roma, ang tao'y nananampalataya sa puso sa ikatutuwid at nagpapahayag sa bibig sa ikaliligtas. Amen. Basta't ipahayag ang pananalig sa Panginoong Hesus at taos-pusong nanalig na pawalang sala na tayo at nagtamo ng kaligtasan. Amen. Pag pumaritong muli ang Panginoon, ididiretso niya tayo sa kaharian ng langit. Amen. Brother Wu, hindi natin dapat problemahin ito. Oo nga. Tama yan. Salamat sa Panginoon na iligtas na tayo. Makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Walang duda yan. Totoo yung sinasabi niya. Palagay ko hindi. Sabi ng Panginoong Hesus, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kahit naligtas na tayo, nagkakasala pa rin tayo sa araw at umaamin sa gabi. Hindi yan paggawa ng kalooban ng Ama. Hindi pa rin tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Oo nga. Brother, huwag mong kalimutan ang sinabi ni Pablo sa Galacia. Sapagkat kayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nananalig tayo sa Panginoong Jesus, kaya tayo'y anak ng Diyos. Kung gayon, talagang makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Amen. Tama siya. Brother lang, di ako sang-ayon sa'yo. Sabi sa Biblia, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kung wala ito, walang makakakita sa Panginoon. Hindi ko naligtas na tayo, banal na tayo. Dahil madalas tayong magkasala at inaamin natin to, di tayo nararapat na makita siya. Paano makakapasok sa kaharian ng langit? Oo nga po. Paano naman tayo makakapasok? Mga kasama, malinaw na sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma. Sino ang magsasakda laban sa hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Amen. Napatawad na ng Panginoong Hesus ang mga kasalanan natin. Napatawad na ng Panginoon ang kasalanan natin kahit nagawa na natin ito o gagawin pa lang sa hinaharap. Amen. Di niya tayo tinuring na makasalanan. Talagang makakapasok tayo sa langit. Amen. Walang duda yan, mga kasama. Tama. Sabi ni Pablo sa aklat ng Roma, ngayon nga'y wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Hindi tayo hahatulan dahil sa ating pananampalataya. Dapat bang mag-alala tayong di makakapasok sa kaharian ng langit? Hindi. Huwag tayong mag-alala. Oo naman. Bakit tayo mag-aalala? Tama yun. Mga kapatid, pag di banal, di niyo makikita ang Panginoon. At sinabi ng Panginoong Hesus, ang gumagawa lang ng kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng langit. Patunay yan na, yaon lang nagiging banal ang makakapasok sa kaharian. Amen. Oo nga naman. Tama sinabi niya. Sa tingin ko, may pakatotoo. Mga kasama, tungkol sa kaligtasan, napakalinaw itong tinalakay ni Pablo. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pananampalataya. Ngunit kung ito'y sa biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Amen. Ang pagliligtas ng Panginoon ay libre sa atin. Hindi ito depende sa gawa. Kung depende ito sa gawa, paanong biyaya ito ng Panginoon? Amen. Makakapasok tayo sa kaharian ng langit sa pag-asa sa biyaya ng Panginoon. Amen. Tama si Brother Fan. Sabi ni Pablo sa aklat ni Timoteo, siyang sa atin ay nagligtas
at sa atin ay tumawag ng banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi sa kanyang layunin at biyaya. Tayong nananalig sa Panginoong Hesus, naligtas tayo ng biyaya kaya papapasukin tayo. Kung batay ito sa mga gawa, walang maliligtas. Kung papapasukin nga tayong mga nananalig sa Diyos sa kaharian ng langit, ang Panginoong Hesus ba ang nagpapasya o si Pablo? Ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ba ang may autoridad o ang mga salita ni Pablo? May otoridad sa salita ni Panginoon. Tanggap ba nating ang Panginoong Hesus ang katotohanan, ang daan at ang buhay? Okay. Dahil tanggap nating Panginoong Hesus ang katotohanan, ang daan at ang buhay, ang katotohanan na ang mga salita ni Pablo ay kontra sa mga salita ng Panginoong Hesus. Ay nagpapakita na ang mga salita ni Pablo ay hindi malinis, kalooban to ng tao at hindi katotohanan. Naniniwala ako sa sinabi ng Panginoong Hesus, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan ang pamantayan ng pagpasok sa kaharian ng langit. Ang mga salita ng Panginoong Hesus ang totoo. Pero di ba totoo ang salita ni Pablo? Nakasulat yun sa Biblia. Dapat tayong maniwala at sumunod sa lahat ng salita sa Biblia. Mas madaling sundin ang salita ni Pablo. Hindi. Kailangan magdusa o magsakripisyo. Di ba mas maganda yun? Mga kapatid, sa tingin ko, tayong mga nananalig sa Diyos ay dapat gawing pamantayan ng salita ng Panginoong Hesus. Dahil siya lang ang Panginoon ng kaharian ng langit. Mga salita lang niya ang katotohanan at may otoridad. Ang salita niya ay may otoridad. Salita niya ang nagpapasya. Hindi si Pablo ang Panginoon ng kaharian ng langit. Walang otoridad at halaga ang mga salita niya. Apostol lang si Pablo. At masama pa nga. Kailangan niya ang pagliligtas ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay nagpapasya kung makakapasok siya. Paano marapat si Pablo na magpasya kung sinong papasok sa kaharian ng langit? Sino dapat magpasya? Si Pablo. Yung Panginoong Hesus dapat ang magpasya. Mga kasama, ang maligtas at makapasok sa kaharian ng langit ay mga nararapat pang ipagdasal. Dito nagtatapos ang pulong. Magdasal tayo. Ilang araw na masakit ang likod ni Papa. Mabuti na ba ang pakiramdam niya? Mabuti na. Salamat sa Panginoon. Goy, palagay ko tama ang sinabi ni Brother Wu sa pulong kanina. Di si Pablo ang Panginoon ng kaharian ng langit. Hindi ang kanyang mga salita ang nagpapasya. Ang Panginoong Hesus ang hari ng kaharian ng langit. Siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang salita niyang nagpapasya kung papasok tayo sa kaharian ng langit. Ang salita ng Panginoong Hesus ang totoo. Pero ang salita ni Pablo ay kinasihan ng Diyos. Katotohanan din ito. Sinasabi mo bang maling sundin ang salita ni Pablo? Nananalig ka sa Diyos, pero ba't di mo ibatay sa mga salita niya? Ba't mo kailangang manalig sa Diyos ayon sa salita ni Pablo? Nananalig ka ba sa Panginoong Hesus o kay Pablo? Kanino ka ba talaga nananalig? Anong alam mo? Ilang beses mo na bang nabasa ang Biblia? Ang mga salita ni Pablo ay nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin nagmula sa Diyos. Hindi mali ang sumunod sa salita ni Pablo. Maalam ang mga Fariseo sa Biblia, pero ipinako pa rin nila siya sa krus. Kung mo ba maalam na sa Biblia, kilala na ng isang tao ang Panginoon? Hipokrito ang mga Fariseo. Sinusunod nila ang tao at iwinawak siyang Diyos. Palagay ko katulad ka ng mga Fariseo. Pinupuri at sinusunod mo ang tao, pero hindi mo sinusunod ang Panginoon. Sinasabi mo bang Pariseo ako? Na hipokrito ako?
Mahigit 20 taon na ako naglilingkod. Anong karapatan mong turuan ako? Sino ka ba? Kailangang marapat ang iba para turuan ka? Anong sinasabi mo? Ang yabang mo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Goye, gaano ka man magdusa, dapat mong bantayan ang kawan ng Panginoon at tulungan ng mga kapatid na maging matibay sa daan ng Panginoon. Yan ang gawain ng tapat at matalinong lingkod. Naniniwala ako na ang putong ng katwiran ay ilalaan sa atin. Sa mga panahong ito, maraming mahihinang kapatid sa iglesia at marami sa mga naghahanap sa katotohanan ang tumanggap sa kidlat ng silanganan. Kailangan nating itiwalag ang tumatanggap sa kidlat ng silanganan para protektahan ang kawan. Bilang mga lingkod ng Panginoon, maging tapat tayo. Dalasan natin ang pagbisita sa mga kapatid. Hindi pwedeng nakawin ng kidlat ng silanganan ang lahat ng mabuting tupa sa iglesia. Brother Fan, hindi pa tayo nakinig sa ipinapangaral ng kidlat ng silanganan. Ang pikit-matang pagtitiwalag sa tumanggap sa kidlat ng silanganan mula sa iglesia ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Oo nga. Tama si Brother Wu. Kung iniisip natin ang kawan, aralin natin ng husto ang kidlat ng silanganan. At tignan kung totoo ang salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. At kung ang makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus. Kung ang kidlat ng silanganan ang tunay na daan, hikayatin natin ang mga kapatid na tanggapin ito. Kung ang ipinapangaral nila ay hindi ang tunay na daan, kahit paano, natupad natin ang ating responsibilidad. Ano ang aaralin? Sinasabi mo ba na hindi alam ni Brother Fan kung ito ang tunay? Sang-ayon ako kay Brother Fan. Kailangang itiwalag ang tumatanggap sa kidlat ng silanganan. Tama siyang gawin yan para protektahan ang kawan. Ginagawa ko ito dahil ako ang responsable sa buhay ng mga kapatid. Kung di natin haharangan ng iglesia at ititiwalag ang tumatanggap sa kidlat ng silanganan, na nakawin ang lahat ng mabubuting tupa natin, paano tayo mananagot sa Panginoon? Ngayon, napagdesisyonan ko na ito. Tapos na nating pag-usapan ng gawain ng iglesia sa araw na ito. Mayroon pa bang iba? Wala na. Salamat sa Panginoon. Brother Fan, hindi malinaw ang problema ng pagliligtas at pagpasok sa kaharian ng langit. Palagay ko, magkaiba ang pagliligtas at pagpasok sa kaharian ng langit. Ganon? Paano nangyari? Hindi pareho yun. Hindi ko maintindihan. Anong pagkakaintindi mo ron? Palagay ko, ang maligtas ay ang maparusahan ayon sa kautusan at mapatawad din sa mga kasalanan. Pero madalas pa rin magkasala, kumalaban at maghimagsik ang mga naligtas.
Ang pumapasok sa kaharian ng langit ay ang gumagawa ng kalooban ng Ama at sumusunod sa mga salita ng Diyos. Kilala, sinusunod at kasundo nila ang Diyos. Kung gayon, magkaiba ang pagliligtas at pagpasok sa kaharian ng langit. Maraming naliligtas pero kakaunti ang nakakapasok sa kaharian ng langit. Magkaiba ang maligtas at ang pagliligtas. Sana naman ipaliwanag nila ng mas maayos. Pero hindi sila kapanipaniwala. Totoo talaga yan. Ano ba ang opinion ni Pablo? Mga kasama, sang-ayon ako sa punto ni Brother Wu. Sabi ng Panginoong Hesus, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga mararahas. Di madaling pumasok sa kaharian ng langit na tulad na akala natin. Di mo ito matatamo sa pagliligtas. Kailangan nating sundan ng Panginoon bago makapasok sa kaharian ng langit. Tama, magsumikap tayo. Tayo magsumikap. May punto siya. Brother Wu, tama ka naman. Gawin natin ang kalooban ng Ama sa kaharian ng langit. Pero tinutularan na natin si Pablo, hindi ba? Tinatalikuran natin lahat para maglingkod, nagpapagod at nagsasakripisyo. Di ba pagsasakatuparan to ng kalooban ng Ama? Tama yun. Kalooban ng Naniniwala tayo na basta't ginagawa natin ito, makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Naniniwala ko sa Tama si Brother Fan. Ikinakalat natin ang Ebanghelyo, nangangaral kahit saan at nagsisilbi sa iglesia. Ayon sa Biblia, paggawayan ng kalooban ng Ama sa langit. Iba ang tingin ko dyan. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus kailanman na makakapasok sa kaharian ng langit basta tinatalikuran nila ang lahat. Sabi ng Panginoong Hesus, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tama. Palagay ko, ang gumagawa ng kalooban ng Ama, mahal nila ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan. Nagiging banal sila at di na nagkakasala. Sila lang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Oh, tama sinabi niya. Tama. Sabi ng Panginoong Hesus, kung magkagayoy, magliliwanag ang matuwid na tulad ng araw. Ang mga taong yun ay di matuwid dahil sa pananampalataya, matutuwid sila dahil sila'y nasa katuwiran at di nagkakasala. Ngayon, kahit na isakripisyo natin ang lahat sa pagsisikap, madalas pa rin magkasala. Hindi pa rin tayo matuwid. Hindi tayo karapat-dapat na makapasok. Tama. Oo. tama yun. Oo nga, tama. Naman ang sinasabi niya. Sinabi niya. Oo, naniniwala ako. Oo, naniniwala ako. Oo nga naman. Mga kasama, pagdating sa pagpasok sa langit, nilinaw ng husto ni Apostol Pablo ang paraan. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay naghihintay sa akin ng putong ng katwiran. Amen. Makikita sa mga salita ni Pablo, kailangan nating ipalaganap ang ebanghelyo para sa Panginoon. Maglingkod at magsakripisyo. Yan ang paggawa ng kalooban ng Ama. Yan ang katwiran. Amen. Sa paggawa nito, magtatamo tayo ng putong ng katwiran at makakapasok sa kaharian ng langit. Tama. Sundin natin ang halimbawa ni Pablo. Magsumikap tayo ng husto at supilin natin ang ating katawan. Siguradong may bahagi tayo sa langit. Nilakbay ng mga Fariseyo ang mga lupain at karagatan. Sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, pagtitiis ng hirap at pagpapakita ng mabubuting pag-uugali. Sister, ayon sa sinasabi mo, ginawa ba ng mga Fariseo ang kalooban ng Ama sa langit? Tama yun. Tama naman ang sinasabi nila. Kahit mukhang nagtiis sila ng hirap at nagsakripisyo, kinalaban pa rin nila ang Diyos at ipinako sa krus ang Panginoong Hesus. Ipinapakita niyan na hindi komo nagtitiis ng hirap at nagsasakripisyo ay ginagawa ng tao ang kalooban ng Ama at kilala o sinusunod ang Diyos. Oo nga. Oo, tama yun. Naniniwala ako sa kanya. Nagsusumikap at naghihirap tayo para sa Panginoon at mukhang maganda ang ating pinapakita. Pero madalas pa rin tayong magkasala at kumalaban sa Diyos. Hindi natin ginagawa ang kalooban ng Ama. Hindi tayo dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Oo. Tama naman yun. May punto naman sila, di ba? Tama. Ang pagpapakitang tao ay hindi paggawa ng kalooban ng Ama sa langit. At di dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Totoo yan. Tama naman yun. Tama. Totoong sinabi ni Sister Meng. Sinasabi niyo ba na maling sundin ang mga salita ni Pablo? Hindi mali ito. Naniniwala ako na hindi maaaring mali ang salita ni Pablo. Hindi maaaring mali ang mga salita ni Tama. Pablo. Sabi ni Pablo, basta't nagtitiis tayo at nagsisikap, sa atin ang putong ng kaluwalhatian.
Ano man ang sabihin mo, naniniwala ako, ang mga salita ni Pablo ay totoo. Amen. Hindi maling, sundin ang sinabi niya. Mga kapatid, hindi tayo makakaasa sa mga salita ni Pablo. Sundin natin ang salita ng Panginoong Hesus. Amen. Ang mga itinuro ni Pablo ay di kalooban ng Ama. Mga paniwala lang yun ang inimbento niya tungkol sa pagpasok sa kaharian ng langit. Laban ito sa mga salita ng Panginoon. Naniniwala ba tayo na salita ni Pablo ang totoo? O ang salita ng Panginoong Hesus? Ang mga salita ng Panginoong Hesus. Nananalig ba tayo sa Panginoong Hesus o kay Pablo? Sa Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus. Naniniwala ako sa Panginoong Hesus. Ang salita lang ni Jesus ang totoo. Nananalig tayo sa Diyos, kaya kailangan kumilos ayon sa Panginoong Jesus. Totoo yun. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoroon kundi sa pamamagitan ko. Kung nais natin makapasok sa kaharian ng langit, sundin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus lang ang pasukan tungo sa kaharian ng langit. Amen. Totoo ang mga salita ng Panginoong Hesus, ang katotohanan. Pero ang salita ni Pablo ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin mula yun sa Diyos at totoo din. Amen. Hindi maling sundin ang salita ni Pablo. Brother Fan, sinasabi mo bang ang salita ni Pablo ay mula sa Diyos at kinasihan ng Diyos? Talaga bang katotohanan ng salita ni Pablo? Yun nga ba talaga ang katotohanan? Oo, katotohanan yun. Naniniwala ako. Mga kapatid, noong panahon ng mga apostol, nang tanggapin nila ang sulat ni Pablo, sino ang nagturing na salita ng Diyos ang kanyang mga salita? Walang nagturing na salita ng Diyos ang kay Pablo. Si Pablo ay hindi si Kristo. Isa siyang masamang tao gaya natin. Siya ang salarin na kumalaban sa Diyos. Ang kanyang salita ay sa tao, hindi ang katotohanan. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Naniniwala ako sa kanila. Mga kasama, ang salita ni Pablo ay nasusulat sa Biblia. Kung gayon kinasihan ito ng Diyos, salita ito ng Diyos, ang katotohanan. Tama. Kung hindi, bakit nasa Biblia ang mga salita ni Pablo? Oo nga. Tama yun. Naniniwala kami. Oo, naniniwala ako sa mga salita ni Mga kapatid, kapag nasusulat sa Biblia, kinasihan ba ito ng Diyos? Na mga salita ito ng Diyos? May mga salita rin ni Satanas at ng mga Fariseo sa Biblia. Kung gayon, masasabi ba natin na kinasihan ng Diyos sa mga ito na katotohanan iyon? Kung lahat ng nasa Biblia ay totoo, salita ng Diyos, mali yan. Maling pag-aunawa yan. Mga kapatid, paglapastangan yan sa Diyos. Totoo. Ang mga salita ng tao at ni Satanas ay nasa Biblia at hindi yun katotohanan. Mga salita lang ng Diyos ang totoo. Kung gayoy, ba't nasa Biblia ang salita ni Pablo? Brother, ang Biblia ay isinulat ng tao, hindi ng Panginoong Hesus. Di rin isinulat sa tagubilin ng banal na espiritu. Ang mga sulat ni Pablo ay nakatala sa Biblia. Gawa yun ng tao, kalooban yun ng tao. Amen. Naniniwala ako sa makapangyarihang Diyos. Sa Kanya lang ako naniniwala. Hindi natin dapat sundin si Pablo. Tao lamang si Pablo.